Glory days ng Pinas sa Southeast Asian Volleyball League, ibabalik ng Alas Pilipinas. Team Alas Pilipinas, makakasama na sa wakas si Alyssa, Gia de Guzman at Gemma Galanza, excited na sa bagong Alas ng Pilipinas. Beach 2 ng Vietnam, dark horse sa V-League. Thailand, kabado to the max. Gintong medalya, masilat kaya ni Beach 2 laban sa Thailand team? At alamin natin kung may palagba ang Alas Pilipinas sa CV League. Naging sentro ng usapin at kontrobersya si Vietnam superstar Beach 2 matapos ang back-to-back historic wins ng Vietnam sa recently concluded FIVB Challenge Cup 2024. Kung saan nakuha ng Vietnam ang kauna-unahang medalya nito taking the bronze medal. But before that ay nauna nang lumayag ang Team Vietnam. Kampiyon ang team ni T4 sa ginanap na 2024 AVC Challenge Cup for Women, kung saan gintong medalya naman ang nauwi ng Vietnamese. Ang parehong event ay ginanap dito sa Pilipinas, kung saan nakakuha ang Vietnam ng malaking paghanga sa Pinoy volleyball fans. Kadikit ng pagsikat ng Team Vietnam sa international stage ay tila nanganganak ang mga bumabatiko sa Vietnam. Lalo na sa isang manlalaro ng Vietnam na tingin ng karamihan ay hindi dapat mapabilang sa women's division. Ang naturang player ay si Beach Tuen, ang 6'2" power opposite hitter ng Vietnam, na maituturing na lone player ng Vietnam na siyang gumawa ng lahat ng puntos upang maitala ang Vietnam sa kasaysayan ng international volleyball. Ayon sa isang panayam kay Flight Lieutenant Chanarit Wong Prasert o mas kilala sa tawag na teacher team ng Thailand, and I quote, "The gender test is related to the International Olympics. They have rules for all sports federation to accept gender based on each country's birth certificate. The Asian Volleyball Federation is also uncomfortable with this issue, so they have had the federation's medical team send the matter to discuss with the International Volleyball Federation twice. And they have received the same answer that we must respect individual rights, as the International Olympic Committee upholds." Sa kabila ng 2 beses na pagsumiti ng AVC sa FIVB upang magkaroon ng malalimang pagsusuri sa issue, pareho lamang ang naging tugon ng FIVB at kailangan respetuhin ng lahat ang individual na karapatan ayon sa IOC guidelines. Nangangahulugan lang ito mga ka-volleyball fans na isang malaking tinik si Beach Tuen sa Team Thailand, kung saan posibleng ma-elbow ng Vietnam ang Thailand sa kahit na anong volleyball event pa yan, including Southeast Asian Games. Matatandaan huling nakakuha ng medalya ang Pinas noong 2019 pa, kung saan nakuha ng Pinas ang bronze medal sa parehong leg ng nasabing event. Ngayong 2024 CV League, layunin ng Pinas na ibalik ang glory days nito sa naturang patimpalak. Meet the final 16 of Alas Pilipinas. Setters, Alas Pilipinas Team Captain Gia de Guzman and Julia Coronel. Middle blockers, Fifi Sharma, Thea Gagate, Del Palomata, and Cherry Nunag. Outside hitters, PV Aldarnas, Gemma Galanza, and Cici Rondina. Ea Laure, Bella Belen, Vani Gundler, and Ara Panique. Opposite hitters, Alyssa Solomon and Faith Nisperos. Liberos, Don Katindig and Jennifer Nierva. Excited na nga si Team Captain Gia de Guzman at Gemma Galanza sa pinakabagong alas ng Team Pilipinas. Bigyan ng matinding palakpakan si Alyssa Solomon, isang towering 6'3" power opposite, isang international caliber player na produkto ng National University Lady Bulldogs. Aasahan ng Pinoy volleyball fans na bibigyan ng matinding laban ni Alyssa Solomon ang Team Thailand, Indonesia, and host nation Vietnam. Aasahan ng bansa ang matinding training ng Alas Pilipinas sa Japan upang muling maipakita ng Pinas ang galing at husay ng mga Pinoy sa Southeast Asian Volleyball League. Full support mga ka-volleyball fans tayo sa Alas Pilipinas. Laban Pilipinas, puso! Abangan ang unang laban ng Alas sa CV League, Team Philippines versus Team Vietnam, August 2, 2024, 8 p.m. I'm Gemma Galanza, outside hitter from Alas Pilipinas. Sobrang happy and excited na magiging part po ako ulit ng national team. And happy and excited din kasi ibang team na itong makakasama ko pa ngayon, which is mga bata. So, ang pinagkaiba lang po, sila na yung nag-aate sa akin and mas mag-guide na sa kanila and mag-lead na rin. Kung manalo man ho kami, sobrang siguro halo-halo na
kakabahan, magiging masaya, excited. Ano yun, sobrang gulo talaga ng feelings na mafe-feel ko if mangyari man ho yun. Kasi first time, syempre na mangyayari yun. And nakaka-overwhelm talaga yung yung support ng Filipino fans sa volleyball. Kasi dati pa naman, madami na. Pero ngayon, grabe, nakakapuno tayo ng sobrang malalaking arena. And happy lang din na hindi lang sa mga Filipino athletes, sa international na din. So, kaya siguro ang dami ng mga international games na pumupunta dito para maglaro. Siguro nag-enjoy din talaga sila sa fans. Makakuha ng medal. Yun naman ang pinapangarap ng bawat isa sa amin. Makukuha naman namin yun kung magsasama-sama kami at iisa ang minimiti, di ba? So, sisimulan namin yun sa trainings namin everyday. And sa mga tournaments namin na lalaroan, so doon kami makakakuha ng experience at mag-grow as an athlete at saka as a team. Well, we're doing our best to prepare well kasi ngayon medyo sure naman po na Vietnam ang makakalaban namin. So we've seen them play in person during the ABC and yeah, araw-araw we're just taking it a day at a time, taking advantage of yung preparation namin this time compared nung before ABC. So hopefully, better results din kami. We're grateful na na-reinforce pa kami lalo kasi we had a very good lineup ng ABC and we're welcoming every help that we can get. So, grabe rin yung experience ng tatlo and we're hoping na madagdagan pa kami para in the long run, mas malalim po yung bench natin. Get your reaction dito sa meet and greet, maraming tao pumunta. Grabe, sobrang we didn't expect that many people and I'm sure marami pang kaming gustong i-meet sana, bitin yung oras talaga na nakuha namin with them pero sobrang nagpapasalamat kami sa lahat ng suporta sa Alas Pilipinas, both men's and women's team. Iya, kamusta naman yung preparation niyo for Challenger? Well, we're doing our best to prepare well kasi ngayon medyo sure naman po na Vietnam ang makakalaban namin. So we've seen them play in person during the ABC and yeah, araw-araw we're just taking it a day at a time, taking advantage of yung preparation namin this time compared nung before ABC. Nire-recruit na nila ako nung grade 6 pa lang ako. Pero pumayag ako nung grade 10 na ako. Ang tagal. Grade 7 to grade 9. Ako sa Perpetual. Binyan. Grade 10. Lumipat na ako Nazareth. Yung mga nakakalaban namin internationally. Thailand, Indonesia, Singapore. Basta ASEAN. Nag-2017 ako, tapos 2019. Doon ko nakita na, grabe, iba pala talaga pag sa international. Ang taas ng level. As in, Isabel Hack, si Paula Ergono, si Melissa Vargas. Yun, tatlo sila. Sa ano yun, European? Sobrang galing nila. Parang sabi ko, ay gusto ko rin maging ganun. Hindi ko pa pala rin. Pero kung ano, siguro dito muna ako.